Barangay Love Stories. Love Stories. Minsan ay dadalhin tayo ng buhay sa isang lugar na tila wala kang ibang kakampi, kundi ang iyong sarili lamang. Minsan kailangan mo itong gawin hindi para sa iyo kundi para sa mga taong mahal mo. Ikaw kapuso, kaya mo bang magtiis alang-alang sa iyong mga minamahal? Dear Papa Dudut, ang sabi nila kapag nagmahal ka ay handa mong tiisin ng kahit na ano, lalo na kung para sa pamilya mo. Kahit na gaano pa kahirap ang maging sitwasyon ay titiisin mo. Ako nga pala si Rhea, 26 years old, byuda at may isang anak. Isang taon pa lamang ang anak ko nang mamatay sa isang aksidente sa motorsiklo ang tatay niya. Simula noon ay kinakailangan ko na siyang buhayin ng mag-isa. Lahat ata ng pwedeng maging trabaho ay pinasok ko na, magkaroon lamang ng pantustos sa aming mag-ina. Nasubukan ko maglako ng banana Q, kamote Q, hotcakes at maging ng iba't ibang kakanin. Nang mamatay ang aking asawa ay doon ko nakitang kailangan kong maging madiskarte sa buhay. Dahil kung hindi ay nga kaming mag-ina. Kaya naman nang mag-alok ng trabaho ang isang tiyahin ko sa Pampanga ay hindi na ako nagdalawang isip pa, Papa Dudut. Mula Nueva Ecija ay bumiyahe kami mag-ina, pumasok ako sa isang pabrika at tuwing pumapasok ako ay naiiwan ang anak ko sa aking tiyahin. Ayoko rin sana siyang iwan ngunit mas tiyak ang kita ko sa pabrika kesa pagtitinda-tinda. Habang nasa pabrika ako ay nakilala ko naman si June. Nung una ay tinatawag ko pa siyang kuya dahil nga mas matanda siya sa akin ng 17 taon. Isa na rin siyang byudo at may 3 ng anak. Nang magsimula siyang manligaw ay hindi ko siya pinapansin dahil nga ang tanging nasa isipan ko lang noon ay kung paano ko bubuhayin ang aking anak. Ngunit dahil na rin sa kanyang kakulitan ay halos araw-araw ay hindi niya ako tinatantanan kahit palagi ko siyang sinusungitan. Hindi nga nagtagal, Papa Dudut, ay nahulog na rin ang loob ko sa kanya. Mahal, gising na. Bakit? Ang aga pa eh. Pagluluto mo pa ako na agahan. Ha? Nakalimutan mo na bang kasal na tayo? Kaya syempre, sagot mo na ang agahan ko simula ngayon. Grabe. Isang araw pa lang tayong kasal, lumalabas na agad yung tunay mong kulay. Nasaan na yung pagsisilbihan mo ko araw-araw? Di ba ikaw din naman? Sinabi mo rin kaya yun. Nagbago na ba kagad ang isip mo dahil nakuha mo na ang katawan ko? Hoy! Ang kapal na mukha mo ha? Hindi ba dapat ako magsabi niyan? Ikaw naman, mahal. Hindi ka na mabiro. Halika na. Bumangon ka na at baka lumamig pa yung sinangag. Sinangag? Yun pala yung naaamoy ko kanina pa. Akala ko nananaginip ako eh. Ibig sabihin nakaluto ka na? Oo naman. Dahil unang araw natin bilang mag-asawa, ako muna magluluto ng almusal. Pero bukas ikaw na, ha? So sinasampulan mo lang ako kung paano yung gusto mong luto ng almusal mo, ganun ba? Hindi naman sa ganun. Gusto ko lang din matikman mong luto ko na bihirang-bihira akong ginagawa. Talaga? Makabango na nga at nang matikman yung espesyal na sinangag na yan. Sumunod ka na sa lamesa, ha? Magtitimpla lang ako ng kape. Naku, napaka-sweet naman pala ng asawa ko. Ipagtitimpla pa ako ng kape. Oo na, sige na, susunod na ako.
Here's your special coffee, madam, made with love. Wow! Ang bango naman nito. Siyempre naman. Pero sino mas mabango? Yung kape o ako? Siyempre, itong kape. Talaga lang ha? Kaya pala pa na yung siksik mo sa akin kagabi. Akala ko nga litang space ng kama natin kasi grabe ka sumiksik. Para ako mahuhulog. Hoy, hindi Hindi yan totoo. Di nga ako masyadong nakatulog kasi ang init. Baka ako ang napuyat dahil may isang mama dyan na panayang kalabit. Eh bakit? Bawal ba yon? Eh bagong kasal nga tayo eh. Siyempre nasabik ako sa'yo. Okay lang naman yun. Pero hindi lang isang beses Hindi lang dalawa. Abay, gusto pang tumatlo. Bakit? Hindi ka ba nag-enjoy? Nag-enjoy. Kita mo na. Kunwari pa nagre-reklamo, gusto rin naman. Tama na nga ang ganitong usapan ng aga-aga eh. Sige na, baka lumamig na yung special sinangag ko. In fairness, masarap nga itong sinangag mo Aba, syempre. Punong-puno yata ng pagmamahal yan. Kaya dapat kumain ka ng marami. Naku, sa dami ng pagod ko kagabi, mukhang mauubos ko talaga to. Nga pala, mahal. Mukhang kailangan natin umuwi sa probinsya namin. Bakit? May nangyari ba? May sakit daw kasi si tatay. Ganun ba? Sige, kailan ba tayo aalis? Sa makalawa na siguro. Magpapaalam muna ako sa pabrika kasi baka kailangan natin magstay doon ng mga 1 linggo. Umuwi kami ng Lanao del Sur at sa kauna-unahang pagkakataon ay nakilala ko ang pamilya ni June. Nang magpakasal kami sa Huwes ay parehong wala ang aming mga pamilya. Una dahil malayo sila at pangalawa ay nagdesisyon kaming gawing sobrang simple lamang ang aming kasal. Doon ko lang din nakilala ang 3 anak ni June na puro mga lalaki. Aaminin ko papadudot na hindi madali ang naging sitwasyon namin. Agad kong naramdaman na hindi patanggap ng mga anak ni June na may bago na siyang asawa. Kahit sa pananatili sa kanilang lugar ay hindi madali dahil hindi ko naintindihan ang salitang ginagamit nila doon. Tagalog at kaunting Ilocano ang alam ko samantalang ang mga tao roon ay Maranawang gamit. Salita na kahit isa ay hindi ko alam. Mahirap pala magpunta sa lugar na wala kang naiintindihan. Tuwing pinagtitinginan ako ng mga tao doon ay hindi ko naintindihan ang kanilang mga bulungan. Hindi ko tuloy alam kung pinagtatawanan ba nila ako o nasa isip ko lamang yon dahil nga hindi ko sila naiintindihan. At dahil malakas naman ang loob ko ay hindi ko na lamang pinapansin ang mga ito. Kahit nahihirapan ako ay pinilit kong makisama sa mga tao doon. Mahal ko si June at kailangan ko ring matutunan at mahalin ang lugar na kinalakhan niya. Hindi madali pero kinakaya ko naman. Pero kahit gaano ko pa gawin ang pagsusumikap na makisamang mabuti ay hindi rin talaga magiging madali kung ang mismong biyenan mo ang may ayaw sa'yo. Bakit ho? Ikaw ba nagluto nitong tinola? Ako nga po. Ano ba namang klaseng timpla ito? Ikaw ba tinitikman mo yung mga niluluto mo? Opo ma, bakit po? May problema po ba? Abay kung hindi ka naman talaga marunong magluto, pwede bang huwag ka na makialam sa kusina? Napakaalat ng sabaw ng tinola na to! Ganun ho ba? Naku, pasensya na po. Reremedyohan ko na lang po. Naku, ay wag na! At baka kung ano pang gawin mo na naman! Pasensya na kayo ma. Pasensya. Alam mo namang high blood ang papa ninyo, tapos papakainin mo pa ng maalat. Abay, gusto mo na yata talaga matuluyan yan ah! Hindi naman ho sa ganun ma. Pasensya na po talaga. Mag-iingat na po ako sa susunod. Ay nung isang araw naman, yung nilaga, walang kalasa-lasa. Saan ka ba natuto magluto? Mukhang hindi ka naman natuto. Pasensya na po talaga kayo. Ano bang plano mo? Magpasikat. Kung hindi mo naman alam yung gagawin mo, ay pwede bang wag ka na lang makialam? Hindi yung bida-bida ka tapos mali-mali naman.
Sorry po talaga, Ma. Ay, ewan ko ba? Ano bang nakita sa'yo ni June? Bakit ba nagdala pa rito si June na akala mo kung sinong prinsesa? Wala naman yatang alam na gawin. Sa susunod po, papaturo na po ko kay Aling Esther kung paano po yung tamang timpla po ng mga pagkain. Kung ako sa'yo, wag mo nang itanong. Wag ka nalang makialam. Hayaan mo na si Esther sa kusina. Sige po, Mama. Huwag ka na magpanggap. Halata namang lumaki kang walang alam sa kusina o sa mga gawaing bahay eh. Yung mga ganyang kutis, kitang-kita namang hindi sanay magtrabaho. Hindi naman po, Ma. Marunong din naman po talaga ako sa mga gawaing bahay. Lumaki po kaming walang kasambahay kaya natuto po ako. Pwes, mukhang hindi ka natutong maigi. Pasensya na ho kayo. Mas pagbubutihan ko na lang po sa susunod. Ay nako, paano na lang pag kayong dalawa na lang ni June na magkasama? Baka naman puro anak ko na lang ang gagawa sa bahay ha? Hindi po ganun, Ma. Madalas po naghahati kami sa mga gawaing bahay. Lalo po ngayon na kakasimula lang po namin magsama. Inaaral pa lang din po namin kung paano hahatiin ang mga gawain. Pinalaki ko masipag yung anak ko na yan, kaya alam kong marunong talaga yan sa bahay. Siguro naaabuso mo siya dahil masyado siya mabait. Alam ko pong mabait po talaga si June. Kaya ko nga po siya nagustuhan eh. Akala mo rin siguro marami siyang pera, no? Kaya kahit napakalayo ng agwat ng edad ninyo, pinatulan mo pa rin siya. Hindi po ganun, Ma. Mahal ko po talaga si June kaya ako siya pinakasalan. Kahit po alam kong may 3 anak na rin siya. Eh pareho lang naman kayo ah. May anak ka rin naman, di ba? Baka nga kaya mo pinakasalan yung anak ko para may sumalo ng responsibilidad mo sa anak mo. Hindi po totoo yan. Ay naku. Huwag mo akong daanin dyan sa paiyak-iyak mo. Kung hindi mo kaya rito sa pamamahay ko, pwede ka namang umalis. Alam ko pong hindi kayo agad maniniwala pero gusto ko pong malaman nyo na mahal ko po talaga si June. Ay bahala ka kung anong drama ang gusto mo. Basta ang sinasabi ko lang ha, huwag ka nang makialam sa kusina o sa kahit na ano rito sa bahay kung hindi mo naman alam. Para hindi ka nakakasira. Naiintindihan mo ba yon? Opo, pasensya na po talaga kayo, Ma. Sa buong buhay ko ay iyon ang unang pagkakataon na nakarinig ako ng ganon kasakit na salita, Papa Dudut. Hindi ko maipaliwanag ang sakit. Tila ang bawat salitang binibitawan ng aking biyanahan ay tumatago sa aking kaluluwa. Napakahirap lunukin at masakit mapagbintangan ng mga bagay na hindi naman totoo. Doble ang sakit dahil buong buhay ko ay alam kong wala akong ibang ginawa kundi ang magsikap at magtrabahong mabuti. At kahit na itanong mo pa sa mga taong nakakakilala sa akin ay alam nila kung gaano ko pinaghihirapan ang lahat ng bagay na meron ako. Ni minsan ay hindi ako namuhay na parang isang prinsesa katulad ng binibintang sa akin ng aking biyanan. Gustong gusto na siyang sagot-sagutin at awayin din. Pero pinipigilan ko ang aking sarili, hindi ako nanlaban o sumagot ng pabalang dahil mataas ang respeto ko kay June. Kahit papaano ay nanay niya pa rin yun. Sa halip ay pumasok na lamang ako sa aming kwarto at umiyak ng umiyak, Papa Dudut. Doon ko nilabas ang lahat ng inis at galit na nararamdaman ko mula sa mga sinabi sa akin ni Mama. Mga bintang na lahat ay hindi totoo. Hindi ko rin alam kung bakit ayaw niya sa akin. Hindi ko alam kung dahil ba may kaputian ako o baka dahil sa aking pananamit. Desente naman ang mga suot ko, siguro isa niyang hindi niya lamang ako gusto, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Ang isang linggo ay naging isang buwan hanggang sa umabot pa ng ilang buwan. Hanggang sa umabot na kami ng 1 taon ni June sa Lanao. Kinailangan na naming magpaalam ng tuluyan sa pabrikang pinapasukan namin sa Pampanga dahil mas kailangan si June ng kanyang papa. Kahit papaano ay may naiintindihan ako sa mga salitang Maranao. Hindi ko pa rin kayang makipagsabayan pero nakakapamalengke na ako ng walang kasama. Medyo pamilyar na rin po ako sa mga lugar at mga tao doon.
Meron nang nakakakwentuhan kahit na papaano. Pero iilan lang din. Dahil na rin siguro sa mga naririnig nila sa aking biyanan. Ang mga anak naman ni June ay napapalapit na rin ang loob sa akin kahit na papaano. Ako na ang umaattend sa mga meeting sa kanilang eskwelahan, lalo pat madalas ding abala si June sa bukirin ng kanyang ama. Ang aking biyana naman, mainit pa rin ang dugo sa akin. Kapag may mga bisitang dumarating sa bahay, halos hindi ako ipakilala. Na para bang wala akong silbi. Marami pa rin pagkakataon na pinagdadabugan niya ako at nasasabihan ng masasakit na salita, Papa Dudut. Kumusta ka naman ngayong araw dito sa bahay, mahal? Mabuti naman, mahal. Medyo na busy sa paglilinis kanina. Sinabi ko naman kasi sa'yo, hindi mo na kailangan magkikilos dito sa bahay. Lalo na't buntis ka na. Hayaan mo na si Aling Esther dito sa mga gawaing bahay. Ayos lang, mahal. Hindi pa naman ganun kalaki ang tiyan ko. 4 na buwan pa lang naman. Kayang-kaya ko pang magkikilos. Pero syempre, mas mabuting nag-iingat tayo, di ba? Maingat naman ako, mahal. Tsaka hindi naman talaga ako maselan magbuntis. Kamusta naman kayo ni Mama? Okay lang naman. Sigurado ka? Wala ka bang gustong sabihin? Wala naman, mahal. Mahal, bakit ganyan ka? Bakit, mahal? Ano bang… Naikwento na sa akin ni Aling Esther ang nangyari. Nasigawan ka na naman daw ni Mama kanina. Si Aling Esther talaga, oh. Mahal naman. Bakit naman hindi ka nagsasabi sa akin ng mga ganito nangyayari? Mahal, okay lang naman ako. Alam mo naman si Mama, nagkakaedad na rin kaya nagiging masungit talaga. Hindi, mahal. Minsan sobra na rin si Mama. Bakit ba hindi mo sinasabi sa akin? Kaya Aling Esther ko pa nalalaman. Normal naman yun, mahal. Hindi naman talaga ako agad-agad matatanggap ng mama mo. Syempre, baka hindi pa siya nakaka-move on sa namatay mong asawa. Pero sa ayaw at sa gusto niya, ikaw na ang asawa ko ngayon. At dapat mahalin ka rin niya at hindi laging inaaway. Lalo ngayong buntis ka pa naman. Hayaan mo na, mahal. Kaya ko pa namang tiisin eh. Hindi, kakausapin ko si Mama. Wag na, mahal. Hindi na kailangan. Hindi, sumusobra na rin siya eh. Kita mo na? Kaya ayoko magsabi sa'yo kasi alam kong ganyan na magiging reaksyon mo. Dahil kung ayaw mo magsalita, ako na lang ang magsasabi para sa'yo. Mahal, hayaan mo na ako. Mas ayoko naman na mag-away pa kayo mag-ina dahil sa akin. Mas hindi naman yun maganda sa pakiramdam ko. Bakit ba ang bait-bait mo? Kahit minsan lumabang ka rin, mahal. Kung masagot mo man si Mama, hindi ako magagalit. Alam ko naman na matagal ka na rin nagtitiis. Kaya nga ako nagtitiis kasi mahal kita. At mataas ang respeto ko sa'yo. Kahit mahirap, nire-respeto ko rin ang nanay mo. Hindi ko alam kung anong nagawa ko para makapangasawa ako ng ganyang kabait. Sana mamana yan na magiging anak natin. Ikaw talaga? Nambobola ka pa? Mahal, kung gusto mo, bumalik na tayo sa Pampanga. Pero di ba kailangan ka pa rito ni Papa? Kaya ko naman tulungan si Papa kahit nasa Pampanga na tayo eh. Pero alam kong mahihirapan kapag ganun. Hindi, kahit papano naman medyo naayos ko na mga dapat ayusin dito. Pero 'di ba, mas maganda pa rin kung nandito ka para mas mamomonitor mo kalagayan ni Papa at yung sitwasyon talaga ng bukid. Sabagay, pero kasi ikaw naman ang nahihirapan. Mahal naman eh. Babalik na naman ba tayo dyan? Alam ko naman na sobrang mabait ka. Pero ang gusto ko rin naman na maging panatag ang kalooban mo. Huwag mo na ako masyadong alalahanin. Okay lang talaga ako, mahal. Masaya na ako nakasama kita rito. O sige, basta ganitong usapan natin ha. Kapag hindi mo na kaya, magsabi ka lang sa akin at aalis kagad tayo rito. Babalik na tayo ng Pampanga. Sige, sabi mo yan ha. Ako talaga magsasabi kung kailan? Oo, basta sabihin mo lang. At mangako kang hindi ka na maglilihim sa akin. Sige na nga, pangako. Napakakulit mo talaga. Siyempre naman, natutunan ko ihatayin sa'yo eh. Maging matigas ang ulo. Hanggat maaari talaga ay hindi ako nagsusumbong kay June. Hanggat kaya kong tiisin ay tinitiis ko.
Nakita ko na dati nang sitahin ni June ang mama niya dahil sa trato nito sa akin. Ilang araw din silang hindi nag-usap at ayoko nang mangyari muli yon, Papa Dudut. Pakiramdam ko kasi ay lalo lang naiisip ng mama niya na ako ang kontrabida sa kanila. Na kaya sila nag-aaway na mag-ina ay dahil sa akin. Kaya naman pinili ko na lamang na manahimik. Pero kahit na hindi pala ako magsumbong ay madalas ding nagkukwento si Aling Esther kay June. Sa totoo lang, si Aling Esther lang ang parang kakampi ko sa bahay. Lalo na noong buntis ako. Madalas niya akong pinagbabawalan na kumilos pero dahil ayoko namang masabihang tamad ni mama, gumagawa pa rin ako ng mga gawaing bahay basta kaya ko. May pag-aalala man ay masaya ako sa naging usapan namin ni June. Sobrang naramdaman ko ang pag-aalaga niya at pagmamahal sa akin. Sa amin ang magiging anak niya. Kahit sa unang anak ko pa lamang, pinaramdam na niya na parang siya ang tunay na ama nito. Kaya naman lalo pang tumaas ang respeto ko sa kanya. Lalo ko ring naisip na kakayanin ko pang magtiis hanggat kasama ko si June. Kahit na gustong gusto ko nang umalis, alam ko namang hindi ko mayaalis sa kanya ang mag-alala sa kanyang papa. Lalo dat hindi rin ito masyadong nakakakilos dahil sa stroke. Kaya pansamantala, siya muna ang namamahala sa kanilang mga pananim sa bukid. Kaya naman kahit na patuloy ang masamang trato sa akin ng aking biyanang babae, patuloy din akong gumagawa ng paraan para magustuhan niya. Kumakain na ho pala kayo, Ma? Ay, pero mukhang nawalan na ako ng gana. Kumusta po yung lasa ng afritada? Oh, ikaw na naman ba ang nagluto nito? Opo, Ma. Bakit may problema ho ba? Kaya naman pala hindi na naman maintindihan ng lasa Apritada pala itong ulam na ito. Pasensya na po kayo, Ma. Busy po kasi kanina si Aling Esther kaya tinulungan ko na po siya. Ayun! Nakialam ka na naman. Kaya tingnan mo, palpak na naman itong pagkain. Sino bang gaganahan kumain nito? Pasensya na po talaga, Ma. Baka nakulangan lang po sa alat. Ewan ko sa'yo. Kaalis na nga, nakakawala ka ng gana. Sandali po, Ma. Tapusin niyo na po muna ang pagkain niyo. Ako na lang po ang aalis para makakain po kayo. Ayan! Bait-baitan ka na naman. Kaya lagi na lang iniisip ni June na ako yung masama dito. Napakagaling mo kasi magpanggap. Ma, hindi naman po ako nagpapanggap. Tsaka wala naman po akong sinasabi kay Kung June na... ano pang sinasabi mo dyan, hindi mo na lang ilabas yung tunay mong kulay. Hay! Nasuya na ako. Baka alis na nga. Ma, bakit po napakainit ng dugo niyo sa akin? Ayan, sige. Magdrama ka na naman dyan. Nang malaman na naman ito ni June at sumama na naman ang loob sa akin. Hindi ko lang po maintindihan kung ano po bang nagawa ko sa inyo. Mula po nung dumating ako rito, mainit na ang dugo niyo sa akin. Lahat na lang ng ginagawa ko mali. Ang gusto ko lang naman po maging isang mabuting manugang sa inyo. Gusto mong tanggapin kita? Samantalang hindi naman kita kilala. Bigla na lang umuwi si June dito kasama ka. Hindi ko nga alam kung saan ka tinubuan ng tenga. Kaya nga po sinusubukan kong magpakilala at kilalanin po kayo pero ayaw niyo naman po akong bigyan ng pagkakataon. Kung nauto mo yung anak ko, pues ako hindi mo mauuto. Hindi ako naniniwalang mahal mo yung anak ko, kaya mo siya pinakasalan. Ang layo ng agwat ng edad ninyo. Sigurado akong marami ka nakilala na mas bata o siguro kaedad mo. Pero bakit si June, ha? Bakit nga ba? Kailan niyo ho ba paniniwalaan na nagmamahalan talaga kami? Alam ko ang hilat siya ng bituka ng mga babaeng katulad mo. Hindi mo mahal ang anak ko. Mahal mo lang kung ano man yung mga pwede mong makuha sa kanya. Sinigurado mo pa na magkakaanak kayo. Saan ho ba nanggagaling yung mga sinasabi niyo na yan? Huwag mo nang ikaila. Alam kong pineperahan mo lang ang anak ko. Siguro nalaman mo may mga lupain kami kaya ka nagpakasal sa kanya, no? Una po sa lahat,
Sa pabrika po kami nagkakilala ni June. Ang alam ko lang ho ay byudo siya at may 3 anak. Kita mo na? Kahit nalaman mo na may 3 anak na siya, pumatol ka pa rin. Aba ay kung matino kang babae, hindi mo gagawin yon. Ang ibig niyo po bang sabihin, hindi po deserve ni June na magmahal ulit at mahalin dahil lang meron na siyang 3 anak at may edad na siya? Hindi ako naniniwala wala ka ibang motibo. Alam niyo ho ba, nalaman ko lang naman na may mga lupain po kayo nung umuwi kami rito. Wala ho akong alam sa kung ano mang meron ng pamilya niyo. Sumama lang po ako rito dahil gusto ko ring makilala ang pamilya ni June. At ayoko pong magkahiwalay kami lalo na't kasal na kami. Nakasisiguro rin ako na mas hindi mo na pakakawala ng anak ko ngayong alam mo na kung anong meron siya. Hindi po totoo yan. Minahal ko pong anak niyo dahil po sa kabaitan at pagmamahal na ipinaramdam niya sa akin. Kahit ilang ulit ko siyang tinanggihan noon, hindi po siya sumuko. Ay basta! Kahit ano pang sabihin mo, hindi mo mabibilog ang ulo ko! Ma, ano ba ang dapat kong gawin para paniwalaan niyo ko? Para matanggap niyo ko? Lahat naman po sinusubukan kong gawin eh. Alam kong pakitang tao mo lang lahat yan! Gusto ko lang din pong malaman niyo, hindi ko po ugaling mang-angkin ng hindi sa akin. Buong buhay ko mula pagkabata ko, lahat po ng gusto ko, pinaghihirapan ko. Hindi po ako namuhay na prinsesa tulad po ng lagi niyong sinasabi. Sinabi mo rin ba yung mga yan sa dati mong biyenan? Ma, wala na ako magagawa kung talagang sarado na ang isipan mo sa pagkatao ko. Gusto ko lang naman po talaga sana na bigyan niyo ako ng pagkakataon na kilalanin kayo at kilalanin niyo rin po ako. Pero kung ayaw niyo po talaga, wala na ako magagawa pa. Ah, anong gagawin mo? Magsusumbong ka ulit kay June para tuluyan ang lumayo sa akin ng anak ko? Yun na lang din po sanang ipapakiusap ko sa inyo. Handa po akong tiisin ang trato niyo sa akin pero pwede po bang magdahan-dahan lang po kayo kapag nandyan si June? Huh! Atribida ka talaga, no? Pakiusap po, ma. Ayoko rin naman pong nakikita kayong nag-aaway. Kaya please lang po, kapag nandyan si June, kahit panggap lang po, ipakita naman po natin na okay tayo para hindi na po madagdagan ang iniisip niya. Ah, ganon. Sinasabi mo bang ako nagbibigay ng konsumisyon sa anak ko? Hindi naman po sa ganun. Ang sa akin lang ho, sana hindi na tayo dumagdag pa sa mga problemang iniisip ni June. Ay, bahala ka sa buhay mo! Ma, isipin niyo ho ang gusto niyong isipin basta sigurado po ako sa nararamdaman ko para sa anak niyo. Mahal ko po si June kahit na ano pa man ang meron o wala sa kanya. Ang dami-dami mong drama! Nasaan ba si Esther? Wala na akong ganang kumain! May binili lang po si Aling Esther sa bayan. Oh, pati yan si Esther, hindi na mahagilap! Diyak ka na nga! Naaalibadbaran lang ako sa'yo! Papadudot ng mga oras na yon ay napuno na rin ako. Hindi ko na rin napigilang sabihin kay mama ang mga nasa isipan ko at damdamin ko. Sinubukan ko pa rin maging mahinahon kahit napapaano at ayoko pa rin siyang mabastos sa loob ng sarili niyang pamamahay. Pero pakiramdam ko kahit na ano pang paliwanag ang gawin ko ay sarado na ang isipan niya. Sabi nga ng mga hipag ko ay bilib daw sila sa akin dahil sa tiyaga ko at pagtitiis. Wala raw talagang manugang ang gustong makasama sa bahay si mama dahil sa kanyang ugali. Ako lang daw ang nakatagal ng ganyan sa kanya. Pagkatapos ng usapan naming yon, kahit papaano ay hindi na masyadong pinapansin ni mama ang mga ginagawa ko. Pero ganun pa rin siya sa akin, malamig pa rin ang kanyang pakikitungo. Hanggang sa makapanganak na ako ay halos hindi pa rin ako kibuin ng aking biyanan. Paminsan-minsan ay hinahawakan at binubuhat naman niya ang kanyang apo. Kahit napakahirap na ay pinili ko pa ring magtiis. Sa kabila ng mga sama ng loob ay hindi ako sumuko, papadudot, para kay June at para na rin sa aming mga anak. Kabarangay, i-share mo ang iyong barangay love stories. Sabay-sabay nating pakinggan ang iyong kwento ng pag-ibig, buhay
at pag-asa. Ipadala lang sa barangaylovestories@yahoo.com. Papa Dudut, matagal kong sinekreto kay June nang naging sagutan namin ni Mama noon. Alam ko kasing magagalit siya at natakot akong hindi niya mapigilan ang sarili niya at awayin na naman ang kanyang mama. Yun naman ang lagi kong iniiwasan, ang mag-away sila, Papa Dudut. Ngunit minsan ay nadulas ako sa kanya. Kahit na sinabi kong matagal na yon, ay kitang-kita ko pa rin ang mukha niyang naiinis. Ginawa ko ang lahat para pigilan siya, ngunit dahil doon ay muli na naman niya akong inaya na umalis na at bumalik na sa dati naming tinitirhan. Pero dahil alam ko na hindi pa maayos ang kalagayan ng kanyang ama, ay hindi naman ako pumayag. Ayoko magkamali siya ng desisyon dahil lamang sa akin. Hindi ko namalayang umabot na pala kami ng 3 taon sa Lanao. Kahit papaano ay nagkaroon na rin ako ng mga kaibigan at kakwentuhan. Medyo naaral ko na rin ang kanilang salita, kaya sabi nga nila, hindi na raw ako pwedeng maibenta. Malamig man ang pakikitungo sa akin ng aking biyanang babae, ay masaya pa rin ako dahil ramdam kong lalong tumitibay ang pagmamahala naming mag-asawa. Lalo na noong magkaanak kami at palagi niyang pinaparamdam sa akin na hindi ako mag-iisa. Na kahit na anong mangyari ay kakampi ko siya. Nabawasan na rin naman ang sungit sa akin ni Mama, lalo na noong lumalaki na ang kanyang apo. Mahal, tulog ka na ba? Oo, mahal. Tulog na ako. Mahal naman eh. Ano ba kasi yun? Gusto ko sana… Mahal, hindi pwede. Katabi natin dito yung bata, baka magising. Ha? Ano bang nasa isip mo, mahal? Eh kasi sabi mo gusto mo ng ano. Gusto ko sana mag-usap tayo. Yun lang naman ang sasabihin ko, mahal eh. Ikaw siguro gusto mo, no? Hindi magtigil ka nga dyan. Hoy, gusto ng mahal ko. Mahal, ang ingay-ingay mo, baka magising yung anak natin. Ang hirap pa naman patulugin. Ay, nahihiya siya. Ewan ko sa'yo. Ano ba kasi sana yung sasabihin mo? Hoy, iniiba ang usapan. Baliw ka talaga, bahala ka nga dyan. Eto naman, hindi na mabiro. Huwag ka na mapikon. Ano nga yung sasabihin mo? Itong mga nakaraang araw kasi, nag-uusap kami ni Papa. Nakita mo naman, di ba? Kahit papaano, umu-okay na siya. Nakakakilos na ulit. Nakakapasyal na ulit dun sa bukid niya. Nakakatuwa nga na gumagaling naman na si Papa. Nung isang araw nga nabuhat na niya tong apo niya. Sobrang saya ng ngiti. Sayang hindi mo nakita. Talaga? Sayang nga, hindi ko nakita. O ano bang pinag-usapan niyo ni Papa? Naisip ko kasi na baka pwede na tayong umalis dito. Anong sabi ni Papa? Okay na ba sa kanya? Kaya niya na ba? Ayun nga, sabi ni Papa, kung gusto ro natin umalis, okay naman na sa kanya. Eh ikaw ba, ano ba sa tingin mo? Tingin mo ba kaya na talaga ni Papa kapag iniwan mo siya? Tingin ko naman kaya niya na. Tsaka nandyan naman yung katiwala niyang si Mang Ernie. Naisip ko rin na baka mas mapabilis pa nga yung recovery niya kung sisimulan niya ulit yung mga dati niyang ginagawa. Sa bagay, mas makakapag-exercise nga siya kung pupunta-punta siya sa bukid. Kaya sa tingin ko, pwede na tayong umalis talaga. Anong plano mo? Anong plano natin? Oo nga pala. So ano nga ang plano natin? Sabi kasi ni Papa, kapag umalis na tayo, bibigyan niya tayo ng pwede nating pampuhunan ng negosyo. Parang yun na rin daw yung kita ko dun sa 3 taon na ako namamahala sa bukid. Oh, kung aalis tayo, saan naman tayo pupunta? Babalik ba tayo ng Pampanga? Gusto mo pa bang bumalik dun? Iniisip kong pwede tayong bumalik dun o kaya umuwi sa inyo sa Nueva Ecija at doon na tayo magtayo ng negosyo. Pwede rin. Tagal ko na rin hindi nakakauwi sa amin. Tsaka alam ko namang matagal ka na nagtitiis kay Mama. Kaya ngayong okay na si Papa, wala ka na maidadahilan sa akin. Panahon na para ikaw naman ang isipin ko. Wala naman sa akin yun eh. Handa naman ako magtiis basta ang mahalaga. Magkasama tayong dalawa, buong pamilya natin. Napakabait talaga ng asawa ko. 'Di ba?
Nangako ko sa iyo noon na mamahalin kita kahit anong mangyari at lahat ng mahal mo ay mamahalin ko rin kahit na gaano pa kahirap. Ang galing mo nga eh. Nakikita ko rin na panatag na loob sa'yo ng 3 anak kong barako. Mapapait na bata naman sila. Nung simula talagang nananansya lang muna. Hindi ka naman kasi talaga mahirap mahalin. Nambobola ka na naman. Totoo naman kasi. Sadyang mabagsik lang talaga yan si mama. Bata pa lang ako, takot na sa kanya yung mga kaklase ko. Kasi nga masungit. Minsan masungit ka rin. Kaya nga siguro madalas kayong magtalo dahil pareho kayong mainitin ng ulo. Napansin mo rin pala? Marami nga nagsasabi na namana ako kay mama yung pagiging masungit. Pero ewan ko ba? Pagdating naman sa'yo, tumitiklop ako. Asus! Hayang ka na naman sa mga hirit mong sigurado ako na may kasunod. Alam na alam mo na. Siguro hinihintay mo rin. Umamin ka na mahal. Shh! Huwag kang maingay at baka magising yung anak natin. Sige na. Pabigyan mo na ako. Hindi tayo mag-iingay. Nag-decide kami ni June na umalis na. Hindi na kami babalik ng Pampanga. Napag-usapan namin na sa amin sa Nueva Ecija na lamang umuwi at doon din subukang magnegosyo. Dahil may alam naman siya sa bukid ay naisip namin na okay din na mag-invest ng mga bukid rin doon. Hindi rin naman kami kaagad na umalis, mga 1 buwan bago kami tuluyang nagpaalam sa mga kilala namin doon. Ang 3 anak ni June ay nagdesisyon na huwag nang sumama sa amin at may iwan na lamang sa kanilang lola. Marami na raw kasi silang kakilala doon at mahirap nang magsimula muli sa bagong eskwelahan. Nangako kami na pipilitin naming makauwi-uwi doon para dalawin sila. Papa Dudut. Napansin ko na simula noong nagpaalam kami na aalis na kami ni June ay wala nang masyadong imik ang biyanang kong babae. Hindi na niya masyadong pinupuna ang mga kilos ko, ganon din ang mga luto ko. Naisip ko lang na siguro ay masaya na siya dahil sa wakas ay aalis na ako. Pero kahit papaano ay may lungkot din siguro dahil aalis naman ang isa niyang anak. Kahit na madalas silang magtalo ni June ay hindi naman maikakaila na si June ang pinakamalapit na anak sa kanya. Kaya gano'n na rin lamang ang protekta nito kay June, Papa Dudut. Paano ba yan, ma? Alis na ho kami. Mag-iingat kayo sa biyahe at sa pupuntahan ninyo, anak. Opo, ma. Kayo rin po. Lagi kayo mag-iingat dito. Sabihin niyo po sa akin kapag masyadong pasaway po ang mga apo niyo, ha? Huwag ka mag-alala, akong bahala sa kanila. Salamat, ma, ha? Ma, aalis na ho kami. Oy, Rhea, bago kayo umalis, may sasabihin sana ako. Nagmamadali na ba kayo? Hindi naman ho, ma. Ano po ba yon? Okay lang po ba kayo, ma? Okay lang naman ako. Parang medyo namumutla po kasi kayo. Ay, wala ito. Ang gusto ko lang talagang sabihin. Ano po yun, ma? Huwag po kayong mag-alala. Hindi ko po pababayaan si June at ang apo ninyo. Aalagaan ko po sila. Alam ko naman kahit hindi ko yun ibilin, gagawin mo talaga yon. Ano po yung gusto nyo? Patawarin mo sana ako, Rhea. Po? Alam kong hindi ako naging mabuting biyenan sa'yo. Alam kong sobrang pinahirapan kita at pinasama ang loob habang nandito ka. Ma? Kahit hindi mo sabihin, alam kong sumama rin ang loob mo sa akin. Pero tiniis mo ng matagal. Ang sabi ko po noon kay June, lahat ng mahal niya mamahalin ko rin kahit gaano pa kahirap. Salamat dahil ni minsan, hindi mo ako binastos kahit na madalas kitang inaaway. Alam ko naman po na ginagawa niyo lang po yun dahil pinoprotektahan niyo lang din ang inyong anak at mga apo. Pero dapat, ginalang pa rin kita bilang ikaw ang pinili ni June na makasama niya habang buhay. Hindi ko nagawa yung dapat na mga ginawa ko. Dapat sana nagabayan kita kahit papano. Wala po yun, ma. Marami rin naman po akong natutunan sa inyo. Talaga? Ano naman ang mga natutunan mo sa kasamaan ng ugali ko? Ma, dahil po sa inyo, lalo pa pong humaba ang pasensya ko.
Tinuruan niyo ako maging matapang at huwag basta-bastang panghinaan ng loob. Salamat talaga, Rhea, anak, na pinagtiyagaan at pinagtiisan mo ang matandang katulad ko. Alam kong hindi ko na maibabalik ang panahon, pero sana ay mapatawad mo pa ako. Ma, napatawad ko na ho kayo, matagal na. Alam ko magiging isa kang mabuting asawa at ina. Huwag mo kong gagayahin, ha? Ma naman, gagayahin ko po yung pagiging protective nyo, pero hindi po yung ganong kahigpit o kasungit. Yung sakto lang. Oy siya, sige, mag-iingat kayo. Palagi niyo akong babalitaan, Rhea, ha? Naku, tama na nga ang dramahan na to. Sige na, isang group hug na nga at baka maiwan na kami ng biyahe. Oli na kayo rito. Ay naku, sige na, umalis na kayo. Mag-iingat kayo mga anak, ha? Mahal na mahal ko kayo. Mahal ka rin namin, ma. Kayo ni Papa. Mag-iingat po kayo palagi, Ma. Oh, babay na mga apo ko. Mahal kayo ng lola ninyo, ha? Simula nang makaalis kami ng Lanao at makauwi ng Nueva Ecija ay naging madalas ang pangungumusta ni Mama sa amin. Madalas siyang tumawag lalo na nang matutunan niya ang video call. Kahit nga malayo ay napapadalas din ang pagpapadala niya sa akin ng kung ano-ano. Nang humingi ng tawad si Mama sa naging trato niya sa akin noon ay para akong nabunutan ng malaking tinik sa dibdib. Yun naman siguro ang pangarap ng bawat manugang ang makasundo ang kanilang mga biyanan. Sabi nga nila sa pag-asawa ay hindi lang isang tao ang talagang pakakasalan. Siguro isa lang ang makakasama mo pero hindi mo maiiwasan na marami kang kinakailangang pakisamahan. Naging mas masaya pa ang pagsasama namin ni June nang maging mabuti ang relasyon namin ng mama niya. Ngunit sa kasamaang palad paglipas ng isang taon, pumanaw na rin po si Mama. Heart attack ang naging dahilan, Papa Dudut. Hindi na siya na-revive ng mga doktor. Kaya umuwi rin kami sa Lanao ng panahon na yon. Talagang kapag oras mo na ay oras mo na. Masaya na lamang ako na bago nawala sa mundong ito si Mama ay naging maayos ang aming relasyon. Doon ko rin po napatunayan, Papa Dudut, na hindi ba ganon kadali ang mga pagtsatsaga at pagtitiis natin ay talagang nagkakaroon din ng bunga. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham at sana ay may natutunan din po kayo sa aking buhay. Ang inyong kabarangay forever, Rhea. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 Number 1 Forever. Barangay Love Stories. Nagpapanggap ang isang tao para isalba ang mukha sa mga pinagdaraan ng hindi maganda. Nagpapanggap tayo dahil minsan ito ang paraan para makatakas sa gulo ng realidad. Ikaw kapuso, naranasan mo na bang magpanggap? Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at ako po si Mina. Gusto ko lamang i-share ang kwento ko noong kasagsagan ng pandemya. 26 years old pa lamang ako nang nagsimula ang unang lockdown. Lahat naman yata tayo noon ay naapektuhan ng buhay lalo na sa trabaho. Kabilang po ako sa mga nadali noon pero hindi ko pinahalata sa mga kakilala ko. Ugali ko na kasing magpanggap, Papa Dudut. Na-master ko na yata ang ugaling ito kasi walang nakakahalata na nagpapanggap lamang ako. Si Gia ang isa sa mga taong nabiktima ko, Papa Dudut. Naging close friends kami kasi kasabayan ko siya noong nag-a-apply ako sa trabaho namin. Isa ang trabaho namin sa mga hindi gaanong naapektuhan sa simula ng pandemya. Yun nga lang ay nabawasan ang araw ng mga trabaho namin. Nabawasan din syempre ang sasahuri namin.
Nag-worry ang mga katrabaho ko lalo na si Gia noong in-announce sa amin yon. Naintindihan ko naman siya dahil alam kong kailangan niya ng pera para magpadala sa pamilya niyang nasa probinsya. Panay nga ang iyak ko noon para sa kanya. Nakinig lamang ako sa kanya para kahit papaano mabawasan man lang yung sama ng loob na nararamdaman niya. Paano na kaya to? Tanggapin na lang natin. Paano ko i-explain sa pamilya ko na mababawasan yung ipapadala ko sa kanila? Feeling ko naman maintindihan nila. Hello, pandemya kaya? Ewan ko. Pakiramdam ko hindi. Pag-usapang pera wala silang naiintindihan. Kung ganun, problema na nila yun. Natanggal na sa trabaho yung isang kapatid ko. Siya pa naman tong inaasahan ko na makakatulong sa akin. Kanina pa tumatawag si mama sa akin. Hindi ko lang sinasagot. Alam ko kasi na tungkol na naman yun sa pera. Ay, sinanay mo kasi na nakasahod lagi mga kamay nila sa'yo. Tingnan mo ngayon yan nangyayari. Ikaw na yung problemado pag wala kang Hindi nga humihingi sa akin mga magulang ko kahit piso Bakit? Kasi nahihiya sila sa'yo? Hindi naman. Hindi lang talaga nila kailangan. Maraming pera mga magulang ko Kaya naman pala hindi ka problemado na mababawasan yung araw ng work mo. Wala ka palang pamilyang sinusuportahan. True talaga. I don't feel any pressure right now. Ako lang nag-enjoy sa pera ko. Ang saya kaya, try mo. Hindi ka ba affected na hindi mo na may enjoy yung pera mo tulad ng dati since mababawasan ka na ng working days? Hindi. Seryoso ka ba? 3 beses na lang sa isang linggo yung pasok mo. Malaking bawas yun sa sahod mo. Malaki kasi yung ipon ko kaya di ako problemado kung bawasan man ako ng working days. Ay, nakakaingit ka naman. Ako wala talagang ipon. Saktong-sakto lagi yung sahod ko. Tapos ngayon mababawasan pa. Hindi ko na alam kung mapagkakasya ko pa to. Paano naman kasi? Ikaw ang nagpapalamon sa buong pamilya mo. Malamang wala ka talagang maiipon. Sana katulad na lang kita. Ang sarap siguro sa pakiramdam na nagtatrabaho ka lang para sa sarili mo. Aba, oo naman. Kaya nga before the pandemic, puro lang ako travel, di ba? Oo nga Samantalang ako, ang biyahe lang na kaya ko before pandemic, biyaheng bahay papuntang trabaho and vice versa. Ikaw naman kasi masyado kang mabait. Ay mali, masyado kang nagpapaabuso sa pamilya mo. Sana naman ngayon natuto ka na. Pagkatapos ng pandemya, dapat alam mo na kung magkano lang yung ibibigay sa pamilya mo. Yan yung hindi ako sigurado. Hindi naman tayo parehas ng pamilya Maswerte ka, hindi pala asama mga magulang mo sa'yo. Kung pwede lang ipahiram sa yung mga magulang ko, no? Kasi pag nagkataon, pinahiram ko na sa iyo parents ko para guminhawa naman buhay mo. Hindi nang kailangan yun. Kahit ganun yung mga magulang ko, mahal ko naman sila. Masaya ako na nagsusustento kahit wala nang natitira sa akin. Ano bang masaya sa ganun, ha? Wala nang natitira sa'yo, masaya ka pa? Oo. Kung sa pamilya ko naman napupunta lahat, ayos na rin siguro ako. Ewan ko sa'yo. After pandemic, papatayuan na talaga kita ng rebulto. Masyado kang martir, girl. Maiintindihan mo ko kung parehas tayo ng sitwasyon. Isang malaking pagpapanggap ang sinabi ko kay Gia na may naipon na ako, Papa Dudut. Wala talaga akong ipon noon. Sinabi ko lamang yon sa kanya kasi masarap sa pakiramdam na nakaaangat ka sa iba. Parehas lamang kami ni Gia ng buhay, nagsusustento rin ako sa magulang ko. Pero hindi ko yun inamin sa kanya at ayoko talagang nagmumukhang kawawa sa ibang tao. Lalo na nga sa mga kakilala ko.
Nasa probinsya rin ang mga magulang ko at naintindihan ko si Gia sa pinagdadaanan niya kasi nagbibigay din ako sa kanila. Yun nga lang mas malaki yung natitira para sa akin, para sa mga luho ko. Hindi ako lumaki sa mayamang pamilya, Papa Dudut. Mas mahirap pa nga ata ako kay Gia. Nagsumikap akong pumunta sa Maynila para subukan ang kapalaran ko. Natuwa talaga ako noong natanggap ako sa trabahong pinapasukan ko sa ngayon. Nasobrahan nga yung tuwa ko kasi napaggastos ako ng higit pa sa dapat. Sinubukan ko lahat ng hindi ko naranasan noong bata ko. Binili ko ang lahat ng mga pinapangarap ko dati. Hindi ko naman masisisi ang sarili ko kasi pinaghirapan ko naman yung kinikita ko. Sinabi ko naman yon sa magulang ko at naiintindihan naman nila. Namuhay ako na parang walang problema sa pera, Papa Dudut. Naging panay ang gastos ko sa mga luho ko. Hindi ko yon binago kahit nagsimula na ang pandemya. Mas kailangan ko nga noon na ipamukha na may pera ko. Lalo na sa boyfriend kong si Rafi. Sa loob ng 4 na taon naming relasyon ay never nitong nakita na hindi ako naglulustay ng pera. Pinakita ko talaga sa kanya na hindi ako nawawala ng pera. Pinaparamdam ko sa kanya na kahit na ilang pandemya pa yung dumaan, hindi maapektuhan ang laman ng bulsa ko. Hi babe! Natanggap ba yung pinadeliver kong food? Oo, kaya nga ako tumawag. Bakit? May problema ba? Ayaw mo ba yan? Pwede naman ako magpadala ng bago if you want. Hindi yun. Sobra na kasi. Paanong sobra? Hindi kita maintindihan. Sakto lang naman yan para sa'yo ah. Huwag mo sabihin sa akin na diet ka. Inaraw-araw mo na kasi yung pagpapadala ng food. Isipin mo na lang, ayuda mo yan mula sa mapagmahal mong girlfriend. Nakakaya na. Pandemya ngayon. Oh, so? Lahat tayo apektado. Kayo lang. Huwag kang masyadong magastos, Mina. Huwag mo akong turuan sa gagawin ko sa pera ko ha. Advice lang naman. Bakit di ka na lang mag-thank you, di ba? Pwedeng yun na lang. Thank you. Tapos, diba ang dali? Ay, alam kong marami kang pera. Ang sa akin lang, mas okay sana kung titipirin mo yan. At bakit naman? Marami nga akong pera, di ba? Kasi hindi natin alam kung kailan matatapos tong pandemya. Ilang buwan lang to. Sinabi kaya sa balita. Wala akong napanood na ganyang balita. Basta napanood ko, may nag-share ng video sa Facebook. Ay, baka fake news naman yan. Fake news man o hindi, wag mo akong pakialaman kung paano at saan ko gagastusin ang pera ko. Concerned lang naman ako sa'yo. Babe, gusto lang kitang mabusog. Thank you at simpleng appreciation lang naman yung kailangan ko. Na-appreciate ko lahat ng pinadala mo, babe. Ang akin lang… Magtipid ako kasi pandemya. Oo, lalo ngayon na nabawasan yung araw ng trabaho mo. Sino naman nagsabi sa'yo niyan, ha? Si Gia. Napaka-chismosa talaga nun. Concerned lang din siya sa'yo. Panay daw kasi yung gastos mo eh. Sinabi nga niya na sayang daw yung mga in-order mo. Kasi di mo naman nauubos. Sa mahina akong kumain eh. Ay, di bumili ka nung sapat lang para sa'yo. Madalas kasi palpak yung mga na-order ko. Hindi yan dahilan para mag-aksaya ka ng pagkain. Pag-isipan mo kasi ng mabuti bago ka umorder. Oo na! Huwag kang magalit. Paano di ako magagalit pinagkakaisahan niyo ko? Hindi ka namin pinagkakaisahan. Gusto ka lang naming alalayan. Hindi ko nga kailangang alalayan. Okay, sorry. Yan, mag-sorry ka. Kung di kita makontrol sa paggastos mo, baka pwedeng kahit wag mo na lang ako padala ng pagkain o kung ano man. Bakit? Gamitin mo na lang para sa sarili mo. Bilhin mo kung anong gusto mo. Wag mo na lang akong idamay kasi nakakaramdam ako ng guilt eh. Guilt saan? Kasi sa akin napupunta yung pera mo. Kung kailangan mo talaga ng gagastusan, padalhan mo na lang yung mga magulang mo. Wag na sa akin. Di naman nila kailangan. Kaya nga sa'yo ko binubuhos yung sobra sa pera ko eh. Bahala ka na nga. Huwag ka na kasing makipagtalo, okay?
Masaya ako na binibilan ka ng pagkain o gamit. Hayaan mo na lang ako para di tayo mag-away. Okay. Naiinis ako kasi iniisip ni Rafi na kailangan kong tipirin ang pera ko. Totoo naman ang sinabi niya pero ayokong ganon ang isipin ito sa akin, Papa Dudut. Napakataas ng pride ko. Ayoko talagang iniisip ng mga tao na kawawa ako. Kaya sinabi ko kay Rafi na hayaan niya akong bilhin or bilhan ko siya ng mga bagay na magugustuhan niya, magulang niya. Nawalan kasi ng work ang tatay niya, hindi naman yun tinanggihan ni Rafi. Sinabi niya na ibabalik niya yung mga perang ibinigay niya o ibinigay ko sa kanya pagkatapos po ng pandemya. Pinagtawanan ko na lamang siya at sinabing hindi ko yon kailangan. Nayapa nga siya sa lakas ng tawa ko na parang nangiinsulto. Nagsorry naman ako at pinaliwanag sa kanya na hindi ko kailangan ng pera. Nakaramdam pa nga siya ng inggit sa akin na kinatuwa ko. Yun naman talaga ang gusto kong mangyari sa buhay. Yung kinaiinggitan ako, Papa Dudut, ng mga tao sa kapaligiran ko. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Naging malakas lang naman ang loob kong gumastos ng malaki dahil iniisip ko na mabilis lang nadadaan ang pandemya. Naniwala ako sa mga napapanood ko sa Facebook at iba pang social media na matatapos ang pandemya sa loob lamang ng 3 buwan. Lumipas na ang 3 buwan pero nagpatuloy pa rin ang lockdown, Papa Dudut. Natakot nga ako dahil mas lumala ang dami ng mga may virus, ibig sabihin lang noon ay hindi pa magiging okay ang bansa at may extend pa ang lockdown. Nangyari nga ang kinakatakutan ko. Nag-extend ang quarantine at nabawasan pa ng 1 araw ang trabaho ko. Kahit lumala na noon ang sitwasyon ay hindi ko pa rin pinahalata. Pinagpatuloy ko pa rin ang buhay mayaman lalo na sa harapan ni Gia at Rafi. Tuwing nasa trabaho ako noon ay napapansin kong pahirap ang buhay ni Gia. Naalala ko nga noong minsan kumakain kami ng lunch, nakita kong naglabas ito ng sardinas sa kanyang bag. Naawa ko sa kanya pero mas inuna ko ang pangungutya para magmukha akong nakakaangat sa kanya. Nakaramdam naman ako ng konsensya pero tinago ko na lamang yon para makita nitong mas maayos ang kalagayan ko kesa sa kanya. Kain? Uy, sardinas! Spicy to. Gusto mo? No thanks. Bakit ayaw mo? Di ba mahilig ka sa maanghang? Mahilig ako sa maanghang, pero hindi sa sardinas. Mukhang papunta ka na sa panlalait sa baon ko ah. Uy, hindi naman. Kilala na kita. Grabe ka naman. Nagulat lang talaga ako na nagbaon ka ng delata, tapos sardinas pa. Kailangan eh. Ubus na ba pera mo? Kakasahod lang ah. Pinadala ko kasi sa pamilya ko. Kailangan daw nila ng pambili ng alcohol at face mask. Medyo may kamahalan yung inalok sa kanila kaya ayun. Halos na ipadala ko na ng buo yung sahod ko. Ay, kawawa ka naman. Wala namang problema. May natira pa naman sa akin. Yun naman pala eh. May natira naman pala sa'yo. Eh bakit nagtitiis ka sa sardinas? Sayang din kasi. Kesa naman bulukin ko lang tong sardinas, di kainin ko na lang. Kainin mo na lang sana yan kapag walang-wala ka na. Ang dami pa kasi nito sa bahay. Puro sardinas kasi ang ayuda. Ah, ganun ba? May sardinas pala sa ayuda? Hindi ka ba nakatanggap sa barangay nyo? Isumbong mo kung wala. May kumatok sa amin pero tinanggihan ko. Uy, sayang. Bakit mo naman tinanggihan? Hindi ko kasi kailangan, te. Mabubulok lang yan sa bahay. May bigas pang kasama. Aanin ko yun. Reserba kung sakaling ma-extend ulit yung lockdown. Di ko nga kailangan.
Sana kinuha mo na lang tapos binigay mo sa akin. Eh hindi ko naman alam na kailangan mo pala. Ano ka ba? Lagi akong nagrereklamo sa'yo na problema ko yung budget ko sa pagkain. Sana naisip mo man lang ako. Sige, sa susunod na may ayuda, diretso agad sa'yo. Sure ka bang hindi mo kailangan? Bakit ba nagdududa ka dyan? Mukha ba ako naghihirap? Nakita mo naman siguro yung mga in-order ko last time, di ba? Relax ka lang dyan. Wala naman akong sinabing naghihirap ka na. Para kasing ganun yung pinapamukha mo ngayon eh. Grabe to. Naisip ko lang since pandemic tapos nabawasan ka pa ulit ng araw sa trabaho kaya baka kailanganin mo na ng ayuda. Bakit ba iniisip mong porke nabawasan uli ako ng araw sa trabaho eh naghihirap na ako? Siyempre, nabawasan din sahod mo. Uy, wala naman akong masamang intensyon doon. Sinasabi ko lang yung totoo. Para sabihin ko sa'yo, pinapadala na ko ngayon ng parents ko. Wow! Talaga? Oo, kaya wag mong isipin na kawawa ako. Halos weekly nga sila kung magpadala eh. Sabi ko nga wag na, pero mapilit sila. Ayun, nakatenga lang yung pera sa ATM ko. Kainggit! Pwede ba makipagpalit ng buhay sa'yo kahit isang buwan lang? Ayoko ng buhay mo, no? Joke! Kahit naman ako, ayoko rin ng buhay ko eh. Kaya kung pwede lang makipag-swap ng buhay, baka pinilit na kita. Che, mamatay ka sa inggit. Na bad trip talaga ako kay Gia noong pinaramdam nito sa akin na kailangan ko ng ayuda. Hindi naman totoo na tinatagyan ko yung ayuda sa barangay. Kinukuha ko nga ang lahat ng yon. Inuulam ko noon yung mga dilata tuwing walang trabaho. Sa trabaho lang naman ako noon nagyayabang na may pang-order ako ng pagkain. Total, 2 beses lang naman ako dati na pumapasok sa trabaho ko. Kaya hindi na masakit sa bulsa kapag naglalabas ako ng pera para bumili ng mahal na pagkain. Nakahinga kahit papaano yung kayabangan ko mula noong nabawasan ang pagpasok ko sa work. Natabunan na ako ng kasinungalingan. Isa na nga sa mga kasinungalingang sinabi ko ay yung pinapadalhan ako ng magulang ko ng pera. Parehong walang trabaho ang mga magulang ko at umaasa lamang sila noon sa maliit na kinikita ko sa pagbebenta ng mga tanim nila galing sa bakura nila. Mas lalo po silang nahirapang makabenta noong nagsimula ang pandemya at hindi na kasi sila pwedeng makalabas noon dahil senior citizens na po sila. Mula nung nag-start ang pandemya, hindi na ako nagpapadala sa kanila. Hindi naman sila nagreklamo pero noong na-extend pa ang lockdown ay napilitan silang humingi sa akin ng tulong, Papa Dudut. Nay, ano ba? Kanina ka pa tawag ng tawag ah. Pasensya na ha. Hindi ka kasi nagre-reply sa text eh. Busy nga ako. Ay, ganun ba? Ilang linggo ka nang hindi nagpaparamdam sa amin ng tatay mo. Eh, kumusta ka na ba dyan? Ayos naman. Kami ba hindi mo tatanungin? Ay, sige. Kamusta po kayo dyan? Nahihirapan na. Parehas lang po tayo. Anak, wala na kaming makain eh. Paanong wala? Eh di ba marami kayong tanim na gulay dyan sa bakuran? Anong nangyari? Isinira ng aso ng kapitbahay. Eh di pabayad nyo sa kanila. Wala rin naman silang pangbayad, anak. Ibenta nila kamo yung aso nila. Tas ibigay sa inyo yung mapagbebentahan. Ayoko na lang makipag-away sa kanila, anak. Matanda na ako. Ayoko ng gulo. Sana pala, di nyo na lang sinumbong sa akin yan. Paraan ko lang naman yun para sabihin sa'yo na baka naman may sobra ka sa sahod mo. O bakit? Pwede bang magpadala ka kahit magkano lang, anak? Pangtawid lang ba namin sa isang linggo? Sa akin ba talaga kayo lumapit? Wala naman kaming ibang malalapitan ng tatay mo eh. Ikaw lang naman ang anak namin.
Alam niyo namang ilang araw na lang sa isang linggo ang pasok ko sa trabaho, di ba? Oo. Sinabi rin ng tatay mo na nakakahiya nga kung hihingi pa kami sa'yo. Tama si tatay. Mina, anak, kahit pautangin mo na lang kami. Kapag naayos na namin yung mga pananim namin sa bakuran, ibabalik din namin kagad yung pera sa'yo. Aba, kailan pa? Di nga kayo makabenta ng pananim nyo, di ba? Ayusin nyo na lang yan para may pantawid kayo sa araw-araw. Aayusin naman talaga namin, anak, yung mga tanim eh. Bigyan mo lang sana kami ng kahit konting puhunan. Ay, Nay, wala akong mabibigay. Oo kahit man lang pangkain namin sa isang linggo, anak. Ayos na yun. Bahala na kami sa susunod. May ayuda naman, hintayin nyo na lang. Wala pang ang balita kung kailan darating yung ayuda eh. Kaya sana habang wala pa, anak, baka naman pwedeng padalhan mo naman kami ng tatay mo kahit maliit lang na halaga. Ang kulit naman, Nay. Wala nga eh. Tumawag kasi yung tiyahin mo eh. Sinabi niya madalas ka raw naglalagay ng yung bang mga picture sa Facebook. Puro daw pagkain. Bakit siya nakikialam? Bakit kailangan niya sabihin sa inyo? Ay, sinabi lang naman niya. Nangungumusta lang ba? Nangangamusta o naghahanap ng chismis? Sinubukan ko kasing umutang sa kanya. Pero sinabi niya na wala raw siyang pera. Tapos sinabi niya, lumapit daw ako sa'yo kasi panay naman mamahalin yung mga kinakain mo. Naisip niya na may sobra kang pera para bigyan kami ng tatay mo. Kinukonsensya niyo ba ako? Naku anak, hindi gusto ko lang talagang makahingi ng konting tulong sa'yo. Kasi mukhang kaya mo namang magbigay eh. Mga lumang picture na yung nakita ni Chang. Wala lang yun. Pare-parehas lang tayong walang pera. Anak. Papunta ako sa trabaho, Nay. Gawan nyo na lang ng paraan kung saan kayo kukuha ng pangkain nyo. Iiwan ko tong cellphone sa bahay. Mina. Sige na, sige na. Papadudot nakaramdam naman ako ng konsensya na pinagdamutan ko ang mga magulang ko. Alam ko naman kailangan din nila ng pera pero wala talaga akong maibigay. Nasaid na rin ako sa kaka-maintain sa marangyang buhay na ipinapakita ko sa mga kakilala ko. After ng tawag na yon ay blinako muna ang mga number nila tatay. Nagdasal na lamang ako na sana may maawa sa kanila sa barangay namin at bigyan sila ng pagkain. Mukha namang kaawa-awa ang dating ng mga magulang ko kaya kampante ako noon na may mag-aabot sa kanila ng tulong. Nawalan na ako ng balita sa mga magulang ko at binako na rin pati yung ibang mga kamag-anak ko na malapit sa kanila. Minsan kasi pinagmumura ko ng pinsang ko na pinagsumbungan ng nanay ko. Minura ko siya pabalik. At saka blinako siya sa lahat ng social media accounts ko. Dinamay ko na rin tuloy pati yung ibang mga kamag-anak namin para magkaroon lamang ako ng peace of mind. Hindi ko noon kailangan ng dagdag na stress dahil problemado na rin po ako kung paano ko papanindigan ang pagpapanggap ko. Hindi ko na kasi kayang magdagdag pa ng problema kaya minabuti kong alisin na lamang sila sa buhay ko, Papa Dudut. Ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa. Nasa Spotify na, Barangay Love Stories. Pakinggan kahit kailan, kahit saan. Barangay Love Stories sa Spotify. Kinig na, kabarangay! Naapektuhan ng lockdown extension ang buhay ko at ang buhay ng mga mahal ko sa buhay. Nawala ng trabaho si Rafi noong nagsara ang opisina nila. Ako ang una niyang nilapitan dahil alam niyang hindi ko siya mahihindian. Alam niya noon na ako lang ang makakatulong sa kanya at aminado ako na hindi ako sigurado kung kaya kong buhatin kaming dalawa sa kalagitnaan ng pandemya pero sinubukan ko. Nakiusap itong tumira muna sa apartment ko dahil hindi na nito mabayaran ang inuupahan niya. Umuo naman ako dahil naaawa na ako sa kanya. Karelasyon niya ako at pakiramdam ko noon ay obligasyon ko siya. Lahat ay ibinigay ko kay Rafi mula nang tumira ito sa apartment ko.
Ito lang kasi ang naisip kong paraan para hindi niya isipin na hikahos na rin ako. Gumaan ang loob ko na hindi niya kunestyon kung sapat ba ang kinikita ko para sa aming dalawa. Ang hindi ko na lang noon matanggal sa kanya yung hiya na nararamdaman niya tuwing binubuhos ko lahat ng meron ako sa kanya. Ilang beses ko nang sinabi na huwag na siyang mahiya, pero likas na nga siguro sa kanya yung ganong ugali. Hindi kasi ako komportable noon kapag nakikita ko siyang nahihiya dahil mas nafe-feel ko na wala siyang tiwala na kaya ko siyang buhayin, Papa Dudut. Ang bango nitong bango steak na in-order mo. Amoy masarap ba? Mukhang mapaparami na naman ako ng kanin nito ah. O, order ako bukas ng isa pang rice cooker. Mukhang susuko na yung rice cooker ko sa kakasaing natin eh. Oo nga, pagod na rice cooker natin. Seryoso ako O, order ako ng isa pang rice cooker. Nye, akala ko biro lang. Okay pa naman yung luma ah. Di na kasi nasasara ng mabuti yung takip nun eh. Minsan pinapasok na nga ng maliliit na langaw. Baka mamaya makain pa natin. Ayusin ko na lang kaysa bumili ka. Hindi na. Wala naman akong trabaho eh. Andito lang naman ako sa bahay. Mamaya pagkatapos natin kumain, ayusin ko na yon. Matagal ko na kasing gustong palitan yun. Yung mas malaki sana. Lalo ngayon nandito ka na. Parang kasalanan ko tuloy kung bakit ka magpapalit. Masyado na ba ako matakaw sa kanin? Feeling ko tuloy ako nakasira nun kakabukas ko. Uy, hindi naman. Ikaw talaga. Yan ka na naman Anong yan na naman? Papunta na naman yung lungkot mo sa hiya eh. Ganun na ba ako lagi? Oo kaya. Pwedeng tanggalin mo na yung nafe-feel mong lungkot at hiya? Ang hirap kasing tanggalin eh. Nasa sistema ko na. Lalo na yung hiya. Siyempre, ikaw yung bumubuhay sa ating dalawa. Kahit piso di man ako makapag-abot sa'yo. Hindi ko naman kailangan ng piso mo. Gets mo naman siguro yung ibig kong sabihin. Hay, oo naman. Pinapagaan ko lang tong usapan natin. Ayoko talaga ng malungkot na usapan eh. Sino ba naman kasing di malulungkot ngayong pandemya? Naiintindihan kita. Pero sana wag na tayo masyadong mag-isip tungkol dyan kasi kaya naman kitang buhayin eh. Ako pa ba? Hayaan mo. After nitong pandemic, babawi ako sa'yo. Ilista mo lahat na nagastos mo sa akin, babayaran ko lahat. May interest pa. Kaya mong bayaran with interest? Asa! Baka kahit 3 pa yung maging trabaho mo, hindi mo pa rin ako mabayaran. Ang dami ko na kayang nagastos sa'yo. Ganun ba kababa ang tingin mo sa akin? Ay, sorry. Lumabas na naman ang pagiging taklesa ko. Hayaan mo. Gagawan ko ng paraan para makabayad agad ako sa'yo. Ito naman? Hoy, binibiro lang kita ha? Lagi ka naman kasing ganyan. Minsan di ko na alam kung nagbibiro ka pa o seryoso ka na. Biro nga lang. Ikaw talaga? Basta, babawi ako sa'yo. Hindi na kailangan. Kahit lustayin mo pa lahat ng laman ng bank account ko, hindi kita sisingilin. Yan naman yung di ko gagawin. Ako na nga yung nag-uutos sa'yong gawin mo yun eh. Mahal kita. Love language ko lang siguro yung gastusan ka. Hayaan Halos magsara na noon ang lalamunan ko dahil sa mga kasinungalingang sinasabi ko, Papa Dudut. Kung totoo ang kwento ni Pinocchio baka sobrang humaba na ang ilong ko at lumampas na noon ng EDSA. Hindi naging maganda ang epekto ng pagpapanggap ko sa akin. Akala ko noon basta may raos ko lamang yung pride ko magiging ayos ako pero hindi pala. Masyado kong nagpaikot sa pagpapanggap ko. Wala akong napagsabihan noon ng totoo dahil ayokong may magpamukha sa akin na mali ako sa ginagawa ko. Aminado naman ako, Papa Dudut, na hindi maganda ang ginawa ko pero sabit-sabit na kasi. Ako sa sitwasyon, ako rin naman ang may gawa at hindi na po ako makawala.
Naging kampante na si Rafi na magpabili sa akin ng mga gusto niya mula sa mga food cravings nito hanggang sa nakikita niya na uso sa Facebook na wala nang hiya nito sa akin. Namiss ko tuloy yung mga panahong ako yung namimilit sa kanya na bilhan siya. Na doble na kasi yung binibili ko sa kanya mula noong natanggal na yung hiya niya. Hindi ko naman siya natanggihan sa bawat hiling niya kasi may kahalong paglalambing yon. Kapag nafe-feel din niya na alanganin ako noon ay pinapaalala niya sa akin yung mga sinabi kong kaya kong ibigay lahat ng kagustuhan niya, Papa Dudut. Hi babe! Pakis nga sa leeg. Wow! Ang bango mo naman. Amoy baby lang. Amoy luya na nga ako eh. Eh di ikaw ang pinakamabangong luya sa barangay na to. Pakis pa nga. Ano ba? Nakikiliti ako. Doon ka nga muna. Wag mo kong itaboy. Mas lalo akong ginaganahang lumapit eh. Nakakainis to. Mamaya pabilog na yung hiwa ko sa papaya eh. Kahit pa triangle pa yung hiwa, kakainin ko pa rin yan. Bakit ang lambing mo bigla? Anong meron? Masama na bang lambingin ka? Ha? Grabe. Kahit di na ako kumain, basta mahalikan lang kita. Busog na ako eh. Ay nako, may kailangan ka nga. Grabe ka naman sa akin. Sabihin mo na. Sige na nga. Mapilit ka eh. Ano ba yon? Eh, binibenta kasi nung dati kong katrabaho yung motor niya. Mag-a-upgrade daw. Oh, ngayon? Eh, Diretsahin mo na ako. gusto ko sanang bilhin. Kailangan mo ba? Kailangan natin. Paano kailangan natin? Naisip ko kasi pag wala na yung service niyo sa trabaho, ako na lang yung maghahatid sundo sa'yo. Mukhang matatagalan pa naman bago mawala yung service namin. Huwag mo munang isipin at baka mausog. Sige na, manood ka na muna dun sa… Mura na kasi yung benta eh. Bagsak presyo talaga. Baka maunahan ako. Kung sakali mang mabenta niya agad, baka di meant for you. Makakabili pa naman tayo sa susunod. Gusto mo yung brand new pa eh. Kagastos ka pa ng mas malaki. Okay naman na sa akin yung luma para di masakit sa bulsa mo. Ako pala yung magbabayad, no? Alam nga naman ako. Wala nga akong trabaho, di ba? Ayaw mo ba yung bago na lang? Para hulugan lang. Di isang bagsakan yung bayad. Nakakatamad yung hulugan. Mas maganda yung isang bagsakan na yung bayad para wala nang problema pag nagkataon. Wala pang interes. Pero… Tsaka kayang-kaya mo naman yun. Ikaw pa ba? Di nga maghihingalo yung bank account mo sa ilalabas mong pera eh. Sigurado yun. Maning-mani. Hindi naman talaga. Kaya nga bilhin na natin eh. Ikaw naman yung makikinabang nun since ipaghahatid sundo ko sa'yo. Sabi ko nga, di pa naman kailangan. May service pa naman kami. Tsaka para magamit ko rin pag may papabili ka. May mga jeep naman uli. Ayos na ako ron. Gusto ko rin sana makapag-rides eh. Naiinggit ako sa mga tropa ko na nakakapasyal. Nakakaburyong na kasi rito sa bahay. Pwede bang umangkas ka na lang muna sa kanila? Ano ka ba naman? Kanya-kanyang motor pag may rides, no? May mga sinalihan na nga akong grupo ng riders eh. Nakakahiya nga kasi ako lang yung member na walang motor. Bakit kasi sumali ka? Alam mo naman palang wala kang motor. Masama bang mangarap? Babe, Sabihin mo nga, ayaw mo bang bilhin? kasi… Siguro wala ka ng pera, no? Gets. Uy, hindi ah! Marami pa akong pera. Hindi lang kasi practical bilhin niyang motor. Ano bang di praktikal? Kung may motor na tayo, di na natin kailangan mag-commute. Makakaiwas pa tayo sa traffic. Tsaka may service na tayo kapag plano nating mag-date. Well, sa bagay. Mukhang di mo naman nata kayang bumili ng motor eh. Wag na lang pala. Nakakahiya naman. Baka ubos na talaga ang pera mo. Kaya ko nga! Ako pa ba? Gusto ko nga sana yung bago na lang eh. Baka marami pang sakit yung lumang motor na gusto mo. Yun lang naman ang worry ko. Bago? Bibili ka ng brand new? Bakit? Kaya mo ba? Oh, oo naman! Yung hindi hulugan ha? Pwede naman kasing hulugan. Ano bang problema kung ganun? Kasi malaki yung interest.
Kung gusto mo maging practical, bilhin Padala po ako sa panunukso ni Rafi kaya napilitan akong bumili ng bagong motor na gusto niya. Napalunok na lamang ako sa presyo noong pinakita niya sa akin yon. Nag-loan ako sa kooperatiba ng kumpanya namin dahil hindi ko kayang bilhin ang motor na yon ng isang bagsakan. Natuwa naman si Rafi nang naiuwi namin sa bahay ang motor na pinabibili niya. Nasiyahan na rin ako kahit papaano dahil naibigay ko yung luho niya. Mula noong nabili ko yung motor ay panay na ang labas niya ng bahay. Napabayaan na niya yung mga nakatoka sa kanya na gawaing bahay. Ako na tuloy mag-isa ang nag-aayos nun. Pinagtalunan namin yung madalas niyang paglabas. Naging dahilan yon para lumayo ang loob nito sa akin. Ayoko naman sanang pag-awayan pa yon pero na-stress na rin kasi ako sa laki ng utang ko sa trabaho tapos dumagdag pa na hindi ko siya nakakasama sa pag-aasikaso sa bahay. Naramdaman ko na pasira na yung relasyon namin at nangyari nga yon. At bago nga matapos ang taong 2021 ay nag-decide si Rafi na makipag-break sa akin. Binabawi ko sa kanya noon ang motor. Sinabi niyang ibabalik niya raw sa akin pero makalipas ang isang buwan, mula nang maghiwalay kami, hindi ito muling nagparamdam sa akin. Hindi ko na rin nakita yung motor, Papa Dudut. Naging mapait ang pandemya sa akin. Pero malaki ang ambag kong katangahan at kagagahan kung bakit ganito ang nangyari sa akin. Kung hindi dahil sa pagpapanggap ko ay baka naisalba ko pa ang pera ko. Nagsisisi ako dahil mas inuna ko yung tingin ng ibang tao sa akin kesa sa mga totoong kailangan ko habang nakikipaglaban sa pandemyang ito. Nakadagdag pa ng sama ng loob ko na tinalikuran ko ang mga magulang ko dahil mas pinili kong harapin ang pagpapanggap. Maraming salamat Papa Dudut sa pagbasa ng aking liham. Ako po ang inyong kapuso at kabarangay forever, Mina. Barangay Love Stories. Barangay LS 97.1 97.1 Number 1 Forever.